Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ako yon. And this is my son's Celt V1 Fixie. There you go. Okay, so reviewin lang natin tong bike na to. At ikukumpara natin to sa experience ng pagmumotor. Kasi kaya ako ginagawa ang video na to para i-share sa inyo yung naranasan ko na pagkakahalintulad ng experience of riding this bike compared to riding my big bike. That is Octavia right there. That's my 2019 CF Moto 400 NK, and this is my friend's Yamaha XSR. This is the 2021 Yamaha XSR 900, and this is his 2018 Kawasaki Vulcan S650. Na-ride ko na pareho to. Nakita ko na ang pagra-ride ng fixie bike ay merong magandang kahalintulad sa pagra-ride ng mga big bikes. Okay, so unahin muna natin. One, we are going to describe the fixie bike, then we are going to do the specs rundown, and then three, isi-share ko na sa inyo kung ano yung naranasan ko na magandang benefits of riding a fixie bike. Okay, so ano ba ang fixie bike? Sobrang simple lang. Meron siyang fixed gear. That's it. Ngayon, ang fixed gear, the way you ride it is pepedal ka ng pepedal. Aandar yung bike, pepedal ka ng pepedal. Pag tinigilan mong pagpedal, aba ay kakawala yung pedal na sa paa mo at yan iikot ng iikot. Kasi hanggat umiikot yung gulong, umiikot yung pedal. Hanggat umiikot yung pedal, umiikot yung gulong. Yun yung fixie. Naka-fix yung gear. Hindi siya nag-free wheel. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo kasi meron niyang free wheel dun sa kabila. Alright, let's take a look at the base. Ganun lang siya kasimple ang description ng fixie bike. Okay? Now, this, ano naman tayo? Specs naman tayo. So, this is the Celt V1 version 1. It has steel body, steel forks, and alloy rims, steel chainring, and then alloy seat post, alloy stem, alloy drop bar. Okay, ang bike na to, yung base price niya, ito na yung pinakamura sa Celt, is 8,900 pesos. Yung 8,900 pesos na yun, eh hindi ganito ang itsura. Kasi may pinapalitan kami, may pinadagdag. Okay? So pinapalitan namin yung straight bar, pinagawa namin drop bar kasi yan ang gusto ng anak ko. Pinalagyan namin ng front brakes kasi yun yung request ni Commander kasi ayaw niya magra-ride yung anak ko ng walang front brakes for additional safety daw. Kasi sa katunayan ang fixie bike hindi naman talaga niya kinakailangan ng preno. Kadalasan walang preno ang fixie bike. Pero balak namin palagyan pa ng isang preno dito sa ulihan kasi sabi ng anak ko may inaaral daw siyang skill. Okay, pinadagdagan namin ng freewheeling sprocket. Tingnan natin dito. Ito, lapit tayo. So ito yon yung nasa kabila. Ito. Ayan. Ito yung freewheeling sprocket, yung normal na sprocket na nasa mga BMX. Ayan. So pag binaligtad ko tong gulong na to at yun ang kinabit natin, pwede na ngayon itong maging free wheel bike. Okay? So kaya namin pinakabit yon just in case magsawa yung anak ko sa fixed gear. And the tires nito 25 millimeters. Okay? It's Chaoyang. Alam ko ito yung Chaoyang may kaugnayan to sa CST. Yung CST, yun yung brand ng gulong ng big bike ko. So, I believe it's a good quality tire. And so far so good. Sa experience namin dalawa ng anak ko, maganda naman yung kanyang grip, maganda yung kanyang traction. At stable din siya. Yun nga lang, dahil wala tong suspension, so medyo matigas ang pakiramdam sa ride. Right now, we have 90 PSI sa bawat gulong. This is not tubeless, meron niyang tube sa loob. Man, what else?
siguro banggitin lang natin, yung stem, yung drop bar, yung seat post ay Uno ang brand. Tapos itong pedal is Welgo. Then hindi ko na alam yung iba. The good thing about Celt is that they specialize sa fixie. Ang products nila ay talagang fixie bike lang. Yung mga piyesang ginagamit nila ay quality components na. Itong bike na to, 8,900 kung wala kang papalitan, sapat na as a beginner bike. At okay na yung mga components niya, yung bearings niya, tsaka yung sa crankset niya, tsaka yung sa hub, okay na siya. Hindi katulad ng ibang mga budget meal bikes o budget build na let's say below 6,000 or meron pa nga below 5,000, pero yung ibang piyesa nila is medyo nasa compromise na hindi masyadong tumatagal or kailangan na agad palitan dahil hindi maganda yung performance. But for Celt V1 as a base bike, it's very good for its price. So sulit siya sa 8,900. Ang binayad namin dito umabot sa 10,200 kasi nga meron kaming in-add swap katulad ng handlebar. Add swap kami to drop bar, so may additional yun. Additional yung yung free wheel gear, additional din yung front brakes. And then ano ho masasabi ko? Actually wala na ako masyadong mababanggit dahil napakasimple ng bisikleta na to. Yun ang isa sa mga bentahin nito. Sobrang simple. Simpleng i-build, inabot lang siguro ng 30 minutes, mabagal pa yun kasi nagkukwentuhan pa kami. Simpleng i-maintain, pupunasan mo lang, wala ka nang aasikasuhin mga cable, internal routing, external cable, wala ka namang mga ilulubricate na mga derailleurs, mga chain rings. Hindi na siya yung, wala ka nang iisipin sa mga 1x, 2x, 3x, wala ka nang iisipin sa mga ganun. Basta ito, pagkabili mo, sasakyan mo lang, i-enjoy mo lang. Yun nga lang. Okay? Kailangan medyo meron kang okay na skill set of riding. Kasi, if you are a first time rider ng fixie, maninibago ka. Kasi, yung kanyang pedal action is a continuous pedal action. So, let's get to the main topic for today. Kasi yung pedaling action na yun yung special trait nitong fixie bike na to na napansin ko, naramdaman ko na kahalintulad sa experience ng pagra-ride ng big bike. At masarap siya, masarap sa pakiramdam. Explain natin. Number one is yung continuous pedaling action nito. It's like the skill of maintenance throttle sa motor. Napakahalagang skill nun, ang maintenance throttle. Mahalaga yun sa cornering and mahalaga yun sa overall riding. So yung continuous pedaling action nito feels like maintenance throttle. Tapos ito pa, dahil continuous pedaling action to, kontrolado mo yung power delivery niya, yung forward power delivery. Tapos kung i-slow down mo na siya, you will just put pressure dito sa back pedal para mag-slow down yung kanyang momentum, yung kanyang pag-ikot, mag-slow down yung momentum ng bike at mag-slow down ka. It's like engine braking. Oh, di ba? Napakagandang mga skills nun, maintenance throttle and using engine braking. Lalong-lalo na sa corners. Sinubukan ko itong i-corner dun sa isang pasak yung corner na pinapag-practicean ko dun dati. Ang sarap niyang i-corner kasi controlled mo yung power delivery kasi depende yun sa pedal force mo, depende yun sa pedaling action mo. If you are a chill rider, mamimaintain mo yung pedaling force, so it's like maintenance throttle. And then when you slow down sa motor, mag-engine brake ka, di ba? Dito naman magba-back pressure ka sa back pedal. It's like engine braking, kakapit yung bike sa corner, mid corner. Ang sarap ng pakiramdam, anak ng tinapa. Kamukhang-kamukha siya ng pakiramdam na nagmumotor. Kaya nagustuhan ko yung pakiramdam ng pagra-ride nito. Another thing is, dahil controlled mo yung forward motion and backward motion nitong bike, kasi ito pwedeng umatras may reverse to i-reverse mo lang yung pedal mo. Dahil kontrolado mo yung balance ng forward motion and backward motion, controlled mo yung pressure sa pedal,
this fixie bike is actually so good in slow speed maneuvers. Hindi naman sa ano, wait lang ha, kasi baka mamaya sabihin nyo masyado akong bias. Nakapag-ride na ako ng road bikes, nakapag-ride na ako ng mountain bikes. 3 years old pa lang nagbibisikleta na ako. Dumaan ako sa BMX junior mountain bike, big full size mountain bike, and nakaranas din naman ako mga suspensions systems. Ang hindi ko na lang siguro nasusubukan talaga is yung downhill trail riding or let's say gravel bike. Yan, hindi ko pa nasusubukan yon. At saka hindi ko pa nasusubukan yung circuit, yung sprint, yung oval circuit sprint, hindi pa. Pero since 3 years old, nagbibisikleta na ako, and I can tell you, every other bike, lahat sila pare-pareho ng capabilities, pare-pareho ng pakiramdam, hanggang sa nung maranasan ko tong fixie bike ng anak ko, because this is also my first time to try a fixie bike. Kakaiba siya, and I can tell you, I like it better than the other bicycles na naranasan ko. And again, I'm not saying na yung road bike or mountain bikes are not capable of slow speed maneuver, they're not capable of cornering better. No, they are actually very good bicycles. Nga lang, iba yung pakiramdam sa fixie. Iba yung pakiramdam sa fixie, lalong-lalo na kung ikukumpara ko sa pagmumotor. Okay, biglang nawala yung train of thought ko kasi may nagbukas ng gate. Na-distract ako. The good thing about this bike, the fixie bike, is kung ikaw ay marunong ng modulation, if you know how to ride moderately, if you know how to control the pedal force and control your speed, if you know na kung marunong kang mag-chill riding at kung marunong ka ng safety, this bike is going to complement your skills. At yung skills, again, yung skills na yun, yung topic ng video na to, yung skills na yun ay similar to the skills ng pagra-ride ng big bikes. Hindi nga rin ako makapaniwala nung una ko naranasan. Sabi ko, ang pakiramdam nito parang nagra-ride na rin ako ng big bike ko ah. Yung throttle application, yung power application, yung power modulation, it's similar to like a motorcycle. Kasi kontrolado mo yung power delivery. Yung kanyang slowing down, it's like engine braking. Ang sarap ng pakiramdam. Kumakapit. Kasi pag nag-slow down ka, you have to transfer your weight to the front a little bit. Kasi matutulungan kang patigilin yung momentum nitong rear tire kung yung weight bias ay nasa unahan. See? Weight transfer. It's another motorcycle skill. Pag na-transfer mo yung weight to the front, tapos nasa mid-corner ka, ang sarap ng kapit. At dinig na dinig ko yung gulong. Kumaga na. And I like tires like this. Ito yung mga road tires talaga, street tires. Hindi ko gusto yung gulong ng mountain bike tapos gagamitin mo sa urban riding, kasi ang gulong ng mountain bike yung knobbies pang dirt, saka grip for off-road surface, tapos gagamitin mo sa urban paved surface. Ayoko ng ganong feeling eh. Pero ito, humahagok siya pag ikino-corner mo na yun. Humahagok siya pag kino-corner mo. Ang ganda ng kapit. So, okay, to conclude and to summarize na rin, so this is my son's first bicycle. It's a very good bicycle. Sulit na sulit ang pagkabili namin dito. At nung na-testing ko to, nung na-experience ko to, naramdaman ko na meron siyang karakter na similar to the experience of riding a big bike. Maintenance throttle, engine braking, slow speed maneuvers, weight transfer sa cornering. It just feels so good. Feels so good. Bibili ako ng isa pang bike, and most likely it's gonna be another fixie bike. Yun naman yung fixie bike ko. So magkakaroon to ng kapartner.
So I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much for watching. You have a good day, everyone.